giant giant gourami. Yan. So, ano pa lang yan? Fingerlings pa lang yan siya. Hello mga kadora. So, by the way, magandang buhay po. So, aside po sa farming, meron po si Dora ang pinagkakabalahan. Nagfa-farm fishing din po tayo kasi may mga fish pond po tayo ngayon na iniintindi. So, meron po tayong binili na mga fingerlings at medyo kakaiba to sa pandinig nyo kasi some of these fishes hindi iniintindi o ang iba hindi kumakain o ang iba hindi familiar sa kanila kasi very usual naman tong isdang to lagi nakakita pero hindi ini-expect na masarap pala siya at kinakain sa so nagbi-breed tayo ng ganyan. So, kumuha tayo ngayon ng mga fingerlings kasi mag-uumpisa tayo mag-breed ng ganyan. Kasi nung time na naming wait kami, nakita ko kung gaano siya kalaki at nakita din natin kung gaano kasarap o kinatikman natin. So, ang lasa niya para siya yung ginagawa ng fish fillet, ganon. Para siyang cream dory, ganon. Pero may pagka-agaw-agaw na tuna yung lasa niya. So, bumili tayo ng mga fingerlings. This is made from Thailand na breed ng gurame. Okay, so paparamihin natin siya. Isasabay natin siya sa mga tilapia natin sa farm. So, abangan natin kung anong mga update. So, for now, papakita ko sa inyo yung mga fingerlings na binili natin at saka kung paano tayo start mag-alaga nito. But, before that, don't forget to like, to share, to follow my YouTube channel at saka yung vlogs ni Dora as well as just hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga vlogs natin. So, umpisahan natin ituro sa inyo kung paano. Actually, hindi na may ituro kasi some of you siguro mga nagfi-fish farming din. So, ito yung style ko at ito yung mga nalalaman ko. So, same as usual, nasa stage pa lang din tayo na nag-experiment tayo. Nandun pa lang tayo sa natututo tayo. So may kanya-kanya tayong, kumbaga may kanya-kanya tayong mga procedure, okay? So nag-eksperimento tayo. So hindi na tumitigil yung karunungan natin na mag-explore ng mga ganong pagkakakitaan as well as hobbies, okay? So let's go mga kadora. So ito na mga kadora, dumating na yung ating order na isda para ilalagay sa fish pond. So bago siya natin papakawalan dyan, kasi dadalhin natin to sa farm. So, bago siya natin papakawalan dyan, kailangan muna natin i-kondisyon siya sa tubig. So, ito, naka-oxygen to. Galing sa supplier. So, ayan, makikita natin. Ayan yung mga isda. So, mga imported yan na gurami. So, from Thailand. Yan. Yun yung mga lumalaking gurami. Paparamihin siya natin sa fish pond. So, ayan siya. Mamaya natin siya papakawalan. So, lalagay muna natin dito sa balde. So, may oxygen to. So, ipananamnam natin sa kanya yung tubig na paglalagyan natin sa kanya. So, palulutangin siya natin for 15 minutes muna dyan. Then, ito, meron din isa. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa English nito. Pero, ito din. Dalawang klase kasi ito. Isa, liwalo. Yung isa, gurami. So, ito pa rin gurami. So, ito yung liwalo. Okay. So, kailangan, ay papalutangin muna natin sila. Kasi ganun sa fish pond eh. Pag naglalagay ako ng tilapia sa fish pond, pinalulutang ko muna sila ng 15 minutes para hindi sila kung sa tao mako-culture shock, hindi sila mabibigla sa types of water na paglalagyan sa kanila. Kailangan nilang masanay for 15 minutes dyan sa tubig na yan. Ayan. Then, after 2 days or maybe tomorrow, dadalhin siya natin sa farm, sa fish pond. Ayan. So, lumalaki po ito ng 15 kilos per piece yung isa. So, siguro over the year. Pero pag mga
buwan lang. So, ang nangyayari sa kanya, minsan 1 kilo, 2 kilos, ganon. Kung mga 3 months, siguro 4 months. So, padadamihin siya natin kasi very rare. Tsaka galing pa yan sa ibang bansa na breed. So, pararamihin siya natin. At the same time, meron din po tayong mga tilapia na sa fish pan. So, ito, sa kabilang fish pan, ibang isda naman. So, ito mga kadora, ito yung ating gurami. So, marami tayong nakikitang gurami, pero ito hybrid kasi lumalaki siya. So, isang planggana yung laki niya, pag ilang buwan, tapos pag taon na, super laki na siya. So, papakawalan siya natin. Ayun. So, papakawalan siya natin. Ayan. Ayan na sila. So, actually, malalapad yan. Subukan natin humuli ng isa dyan. Oh my God, parang hindi ko mahuli. Mabilis pala nila lumangoy. Ayan. Siguro nakikita nyo naman, hindi ko siya mahuli. Tapos, itong isa, ayan. Mamaya natin hulihin yan. Ito naman yung isa. Sa amin, ang tawag nito ay liwalo. Hindi siya natin masyado makita. Gawa nga ng black yung container. Pero tingnan nyo na lang kung paano. Ito namang liwalo na to, hybrid din kasi lumalaki siya ng ganon. So, lumalaki siya ng 12 inches. From 6 inches to 12 inches. Isipin nyo naman, usually yung mga namimingwit kami, na nakakuha ko ng liwalo, mga 3 to 4 inches lang. So, ito, hybrid. So, lumalaki siya ng isang ruler less than 8 inches. So, isipin mo na. Actually, itong mga isda na to ina-underrated. Kumbaga, hindi masyadong pinapansin. Kasi, para sila yung nakikisabay lang sa mga isdang tabang. Like, tilapia, hito, dalag. So, ito, isipin mo na lang ha, sila, pag lumaki, mas ano pala, mas masarap. Ayan. Hindi siya masyadong nakikita. Wait lang, baka may naipit. Oh, ayan. So, check natin kung makakuha tayo ng isa. Mahirap agilapin. Baka pisa kasi. Ayan. Siguro naman nakikitaan. Pero gusto ko makumuha ng isang sample para ang gigilas lumangoy. Opo muna. O ganyan siya kalaki. Ano mo siya. Ayan. Kumbaga, yan pala yung fingerlings pero malalaki na siya. Ayan, nakita niyo naman siguro. Kasi maliliksi. O masigla. Magsigla sila. Ayan, ayan. Ayan. So, fingerlings pala ng gurami yan. Giant gurami yan. So, dito tayo sa isa, sa liwalo. Kung tawagin sa amin ay liwalo. So, yan po yung liwalo na tinatawag. Yan. So, pag lumaki po yan, 8 inches din. 6 to 8 inches. But usually, inuhuli natin yan, maliliit lang. Pero masarap yan, malinamnam siya pag inihaw siya. Matibay din siya pagdating sa klima at saka sa type of waters. O types of water. Ayan. Lagay mo na, baka manghina. Video mo ako, wait lang. Para may salasan. O kaya may salasan na rito. Hello mga kadora. So, biyahe na tayo. Ayan yung mga fingerlings natin sa likod. So, biyahe na tayo para maaga siya nating mailagay sa fish pan. Tara na.
At ayan na nga mga kadora, papakawalan na natin yung mga fingerlings nating tilapia. So ilagay muna natin sila sa mga nursery na cage nila. So salamat sa mga tao natin na laging nandyan para bantayan yung mga alaga nating isda. So sa kabilang cage naman, yung mga ating mga gurami or giant gurami na ilalagay at palalakihin natin, ibibreed siya natin. Ayan no, isa-isa nilang tinatanggal sa plastic. Well, may oxygen po yung plastic na yan. Papakawalan po natin yan. Pinalutang lang siya natin ng 15 minutes para makondisyon niya ang tubig at hindi siya ma-shock sa tubig. Bali mga kadora, 25,000 yan na fingerlings ng tilapia ang inilagay natin sa isang cage, sa nursery cage. So sa giant gurami naman, so kukonti lang siya kasi ibibreed siya natin. So palalakihin at pararamihin pa siya natin. Titingnan natin kung hanggat saan natin kaya mag-breed ng mga ibang klase ng isda. So, lagi natin subaybayan tong paglaki nila para makita natin yung improvement natin. Kasi as of now, nandun pa rin tayo sa mga naghahanap tayo ng magandang remedy paano sila palalakihin. Bali mga kadora, yung mga size na nilagay natin dyan ng fingerlings ng tilapia ay size 14. Medyo malaki na po siya para po may panlaban na siya sa tubig at saka 100% mabubuhay na talaga siya basta alagaan na siya na maayos at papakainin lang po siya ng maayos. So titignan po natin every week kung ano po yung improvement nila. Sa mga kaisda natin dyan o kung meron kayong fish pond o meron kayong kaalaman tungkol sa fish farming, pwede po kayo mag-comment kasi malay nyo makatulong po kayo sa akin para magbigay ng payo para ma-improve pa po natin ang ating fish pond. So, isang malaking pasasalamat po ni Dora if ever po magbigay po kayo ng konting mga suggestions or comment about sa fish pond po natin. Neon lights flicker, the city awakes. Rolling down the strip, make no mistakes. Heartbeats pumping like a bassline groove. Every shadow dances, you can't help but move. Feel that fire in your soul ignite. The stars are shining brighter than tonight. In this desert heat where passions roar, we're turning up the volume, let's explore. Light up the night, a burning flame. Vegas is calling, it knows our names. We're love on fire and dreams so wide. Let's paint this town with hearts open wide. Cards are shuffling, fortunes in play. Electric vibes pull us further away. Whispers of lovers wrapped tight in a scene, a tapestry woven from red-hot dreams. Dancing shadows glow beneath the moon's light. Feeling that rhythm, everything feels right. On every corner lies a story unsung. Our anthem blasting, we're forever young. Light up the night, a burning flame. Vegas is calling, it knows our names. We're love on fire and dreams so wide. Let's paint this town with hearts open wide.
shadows glow beneath the moon's light. Feeling that rhythm, everything feels right. On every corner lies a story unsung. Our anthem blasting, we're forever young. Light up the night, a burning flame. Vegas is calling and knows our names. With love on fire and dreams so wide, let's paint this town with hearts open wide. Burning love everywhere we roam. Underneath these stars we found our home. Sparks fly high while we chase that thrill. In Vegas nights we'll never stay still. Light up the night of a burning flame. Viva Las Vegas, will never be tamed. With love on fire, our spirits high. In this crazy dreamland, it's do or die. Hey now, hey now, hey now. Love's on fire, hey now, hey now. Let's light it up tonight. Hey now, hey now, hey now. Love's on fire, hey now, hey now. Maglalagay tayo ng mga fingerlings sa fish pond dahil pinapakawala na nila. Saka dito may hito dyan tayo lalagay dyan. Pinapakawala na ko dyan mga gurami. Ayun, mayroon. Dito, yung mga giant gurami at gurami. Oh. Doon, dito. Dito, tilapia. Bongga. Uwi na tayo 1 kilo. 1 kilo yan? Kalahati. Wait.